Mga ka-Micres supporters at mga kababayan natin na walang sawang sumusubaybay dito sa ating serye, bago natin simulan ang ating mainit at nakakakilig na usapan ngayong araw, gusto ko muna ipaalala sa lahat na ang lahat ng ating maririnig, mapapanood, at madirama dito ay pawang kathang isip lamang, gawa-gawa para sa entertainment purposes only. Ibig sabihin, wala itong kinalaman sa totoong buhay ni Mikoy, Krista, o ng kanilang mga pamilya, pati na rin sa kanilang mga kaibigan at taga-suporta. Ginawa natin ito para magbigay saya, kilig, at aral sa bawat isa. Kaya kung kayo ay mapapangiti, matatawa, o baka may konting kilig na maramdaman, ibig sabihin lamang ay nataman kayo ng tamang timpla ng ating kwento ngayong gabi. Sa ating lahat, Kuya Earls. Ngayon mga idol, eto na nga. Kumakalat ngayon sa mga Micres supporters groups at fan pages ang mainit-init na tanong, Mikoy gustong pakasalan si Krista. Tatay at nanay ni Krista papayag kaya? Aba talagang nakakagulat tong usapin na to kasi alam naman natin na bata pa ang tandem. Nagsisimula pa lang sa kanilang journey bilang magkaibigan, magka-tandem, at magkasama sa mga vlog at charity works. Pero bakit biglang pumasok sa eksena ang salitang kasal? Eto kasi mga kababayan, sa isang simpleng usapan, bigla na lang daw na ibulalas ni Mikoy ang mga katagang parang may laman na mas malalim. Kung ako ang tatanungin, gusto kong tumanda kasama si Krista. Hindi ko man masabi lahat ngayon, pero siya yung babaeng nakapagpabago ng pananaw ko sa buhay. Boom! Aba, para bang isang linya mula sa isang pelikula ang binitawan ni Mikoy. Siyempre, natural lang na maging usap-usapan ito sa kanilang fandom. Ang tanong ng lahat, seryoso ba siya? O baka naman dala lang ng sobrang kilig at emosyon sa pagkakataong iyon? Sa kabilang banda, kung ganito ang mga salita ni Mikoy, paano kaya ang magiging reaksyon ng pamilya ni Krista? Kilala natin ang mga magulang bilang protektado, mapagmahal, at laging nagbabantay sa kanilang anak. Lalo na't babae si Krista at bata pa siya, siguradong may kaba, may tanong, at may agam-agam kung sakaling seryosohin nga itong biro o hirit ni Mikoy tungkol sa kasal. Natural lamang sa isang tatay at nanay na isipin kung tama na bang pumasok ang kanilang anak sa ganitong klase ng commitment. Pero balik tayo sa naging reaksyon ni Krista mismo. Kung titignan natin ang mga naunang eksena, makikita na medyo nabigla siya. Hindi niya agad alam kung paano tatanggapin ang sinabi ni Mikoy. May halong hiya, kaba, at syempre yung kilig na hindi maitago sa kanyang mga mata. Yung tipong gusto niyang ngumiti pero nahihirapan siyang pigilin kasi baka isipin ng iba na inaamin na rin niya yung matagal nang itinatago ng kanyang puso. Grabe idol, dito palang ramdam na ng mga netizens yung tinatawag nating genuine reaction mula kay Krista. Dagdag pa dyan, dumagdag rin sa excitement ng mga fans yung tanong na, paano kung malaman mismo ng tatay at nanay ni Krista ang tungkol dito? Kasi syempre iba ang usapan kapag pamilya na ang sangkot. Hindi lang ito simpleng kilig o biro, kundi seryosong bagay na pwedeng magbago ng pananaw ng lahat sa Micres tandem. Kung tutuusin, normal lang na ma-shock ang mga magulang, lalo na kung marinig nila mula mismo kay Mikoy ang ganoong klase ng pahayag. Sa puntong ito, makikita natin na hindi lang basta simpleng isyu ng tandem ang pinag-uusapan dito. May halong kultura, respeto, at pananaw sa buhay ng pamilya Pilipino. Dahil sa ating kultura, malaking bagay ang pagbibigay galang sa magulang, lalo na pagdating sa desisyon tungkol sa relasyon at lalo na sa kasal. Hindi basta-basta ito. Kaya nga yung mga supporters ngayon hati ang opinyon, may mga nagsasabing cute at nakakakilig lang daw, pero may ilan din na nagsasabing, huwag muna, pag-aral muna si Krista, tsaka na yung mga bagay na yan. Kaya nga idol, dito nagsisimula ang ating mas malalim na diskusyon. Hindi lang ito tungkol sa Micres bilang tandem, kundi tungkol na rin sa realidad ng mga kabataan ngayon, paano kung may nararamdaman na sila pero hindi pa panahon? Paano kung may mga salitang nabibitawan na pwedeng maintindihan ng iba bilang seryosong plano? At higit sa lahat, paano tatanggapin ng mga magulang ang ganitong sitwasyon? Mga idol, tuloy natin ang mise-en-scene ng usapan. Kanina nga ay napag-usapan natin yung biglaang linya na binitawan ni Mikoy na parang may bahid ng mas malalim na emosyon, at syempre ang tanong ng lahat, paano naman ito tinanggap ni Krista? Kung babalikan natin yung eksena, malinaw na nagulat si Krista. Hindi niya alam kung paano magre-react. Para bang yung tipong nasabuyan ng malamig na tubig sa kalagitnaan ng gabi.
nagising, natauhan, at biglang hindi alam kung tatawa ba o matatakot. Dito makikita natin yung innocence ni Krista bilang isang dalagang nagsisimula palang mag-explore ng mundo, pero sa kabilang banda, nandoon din yung natural na kilig na hindi niya maitago. Yung mga mata niya kumikislap, pero halatang pinipigil niya ang sarili para hindi mahalata ng lahat na may nararamdaman din siya. Kung tutusin, hindi biro ang biglaang pagbitaw ng ganoong salita ni Mikoy. Kasi alam natin, sa kultura natin, ang salitang pakasal ay hindi basta hirit. Isa itong pangako, isang responsibilidad, at isang bagay na kailangan ng mahabang preparasyon. Kaya nung marinig ni Krista, hindi lang siya nabigla, kundi parang tinamaan din siya ng tanong na, handa na ba ako para sa ganito? Siyempre, bata pa siya, may mga pangarap pa, may pamilya na umaasa sa kanya, may pag-aaral na dapat tapusin. Lahat ng ito, bigla niyang naisip sa isang iglap. At makikita mo yun sa reaksyon niya na parang gusto niyang sumagot, pero pinili niyang manahimik muna kasi baka mas malalim pa ang diskusyon na mangyari. Ngayon, ilagay naman natin ang ating sarili sa posisyon ng nanay at tatay ni Krista. Kung kayo ang magulang, ano ang mararamdaman ninyo kung marinig ninyo na may isang binatang nagsabing gusto niyang pakasalan ang inyong anak? Kahit pa sabihin nating kilala si Mikoy bilang mabuting tao, responsable, at mapagmahal sa pamilya, hindi may aalis na mag-aalala pa rin ang mga magulang. Dahil sa isip nila, una, bata pa si Krista. Ikalawa, wala pa siya sa tamang edad para pumasok sa ganoong commitment. Ikatlo, baka maapektuhan nito ang kanyang mga pangarap sa buhay. At higit sa lahat, bilang mga magulang, natural lang na gusto muna nilang siguraduhin ang kinabukasan ng kanilang anak bago ito magdesisyon tungkol sa kasal. Kung tutusin, si nanay ay kilala sa pagiging mas malapit sa emosyon. Kaya kung maririnig niya ito, malamang unang mararamdaman niya ay kaba. Baka magtanong siya ng paulit-ulit kay Krista, "Anak, seryoso ba talaga si Mikoy? Totoo ba yan? Huwag mong madaliin ang mga bagay, may tamang oras para dyan." Sa kabilang banda, si tatay naman, bilang haligi ng tahanan, malamang mas istrikto ang dating. Baka ang una niyang isipin ay paano makakaapekto ito sa pag-aaral at sa kinabukasan ni Krista. Hindi siya agad matutuwa kasi bilang ama, natural na mas protective siya. At baka sa unang pagkakataon, direktang kausapin niya si Mikoy para ipaalala na, kung gusto mo talaga ang anak ko, patunayan mo sa tamang oras at sa tamang paraan. Hindi yung ngayon pa lang, kasal na agad ang usapan. Dito pa lang, mga idol, makikita na natin na mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi na lang ito simpleng linya ng isang binata na binitiwan sa gitna ng kilig. Nagiging isyu na rin ito ng respeto at komunikasyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahil kung seryosohin ni Mikoy ang kanyang sinabi, kailangan niyang dumaan sa tamang proseso, panliligaw, pagpapakilala ng mas malalim sa pamilya, pagpapakita ng responsibilidad at kakayahan, at higit sa lahat, paghihintay ng tamang panahon. Ngunit kung titignan natin sa kabilang anggulo, may mga netizens at may Chris supporters na nagsasabing baka naman hindi literal ang ibig sabihin ni Mikoy. Baka ang ibig niyang sabihin ay gusto lang niyang makasama si Krista sa mahabang panahon, hindi agad kasal sa legal na aspeto, kundi companionship, support system, at samahan bilang magkaibigan o magkasangga sa buhay. Kung ganun nga ang kaso, baka nga naman hindi ganoon kabigat ang pahayag niya. Pero dahil ginamit ang salitang pakasal, syempre iba agad ang naging dating sa lahat. At dito, mga idol, nagsisimula ang mas malalaking tanong, paano tatanggapin ng pamilya ni Krista ang ganitong klaseng pahayag? Paano ipapaliwanag ni Mikoy ang kanyang tunay na intensyon, seryoso ba talaga o nadala lang ng emosyon? At higit sa lahat, handa ba si Krista na harapin ang mga mata ng kanyang pamilya at sabihin kung ano ang tunay niyang nararamdaman? Ang lahat ng ito ay nagdadala ng mas maraming diskusyon hindi lang sa fandom kundi pati na rin sa mga simpleng manunood na nakaka-relate. Kasi kung tutuusin, hindi lang may Chris ang kwento dito. Kwento rin ito ng bawat kabataang Pilipino na minsan napapadali ng emosyon, at kwento rin ng bawat magulang na natural na protektahan ang kanilang anak. Mga ka-Micris, eto na yung part na mas lalong nagpasabog ng diskusyon sa social media at sa buong fandom, yung reaksyon ng mga supporters at syempre ng mga sponsors. Kasi alam naman natin, bawat galaw ni Mikoy at Krista ay tutok na tutok ang mga fans. Mula sa simpleng tinginan, tawanan, hanggang sa malalalim na salita na minsan akala mo biro lang pero biglang nagiging seryoso.
Kaya nung kumalat yung hirit ni Mikoy tungkol sa kasal, hindi lang pamilya ni Krista ang nabigla, kundi pati na rin yung buong army ng My Chris supporters. Unang-una, kung titignan mo yung mga komento ng fans sa iba't ibang pages, grabe talaga, puno ng kilig, halo-halo ang reaksyon. May mga nagsasabing, aba, kung si Mikoy ang magiging asawa ni Krista, approve na approve ako dyan. May mga fans din na agad nang nag-imagine ng future wedding nila, parang nagpaplano na kung sino ang magiging abay, anong gown ang susuotin ni Krista, at ano ang kanta na pwedeng ihandog ni Mikoy. Ganon kalupit mga idol, kasi once na may salitang nabanggit, agad nang nagiging playground ng imahinasyon ng isip ng mga fans. Pero hindi rin mawawala yung mga seryosong supporters na medyo may pag-aalala. May ilan na nagsasabi, baka naman nadadala lang si Mikoy ng emosyon, huwag muna siyang bigyan ng ganoong expectation. Kasi totoo rin naman, kapag masyadong mataas ang hype, minsan nakakalimutan ng iba na parehong bata pa sina Mikoy at Krista, at marami pa silang dapat unahin. Kaya makikita mo sa mga reactions online, hati ang opinyon, may mga supporters na todo kilig, pero may ilan din na nagiging protective, lalo na para kay Krista. Ngayon, puntahan naman natin ang sponsors. Kasi dito mas naging interesting ang lahat. May mga sponsors kasi na agad-agad nag-react, yung tipong nagbibiro na parang, kung kasal talaga ang pag-uusapan, kami na ang bahala sa gown, kami na ang bahala sa cake, kami na ang bahala sa venue. Natural lang yan kasi syempre, opportunity rin para sa kanila ang hype na dala ng My Chris tandem. Imagine mo idol, kung ang isang simpleng online selling event lang nila ay nagiging blockbuster, paano pa kaya kung may isang malaking event na ang tema ay, kasalan? Siguradong mas maraming manunood, mas maraming makikisali, at mas maraming bibili ng produkto dahil sa kasabay na kilig. Pero meron din namang sponsors na medyo nag-ingat ang komento. May ilan na nagsabi, mas okay siguro kung support muna tayo sa journey nila bilang magkatandem at magkaibigan, huwag muna natin madawiin ang mga bagay. Kasi syempre, bilang mga brand na sumusuporta, ayaw rin nilang magpadala agad sa hype kung sakali man na hindi pa handa ang parehong panig. Dito makikita natin yung maturity ng ilan sa mga sponsors, na bagamat kilig na kilig din sila, naiintindihan nilang may hangganan at may tamang panahon para sa lahat. Samantala, sa social media, ang hashtag na #MyChrisWedding biglang nag-trending. Kahit pakathang isip at wala pang konkretong basehan, na puno ng edits, memes, at fan arts ang mga groups. May mga gumawa pa nga ng sariling wedding invitation design para kina Mikoy at Krista, parang rehearsal ng isang pangarap na hindi pa nangyayari. May mga nag-edit ng litrato na nakasuot ng wedding gown si Krista at tuxedo si Mikoy. Nakakatawa pero nakakatuwa rin kasi ganito talaga magmahal ang fandom, konting spark lang, nagiging sunog na agad ang imagination. Kung tutusin, dito natin makikita ang power ng fandom at community. Sa totoo lang, wala pa namang formal na plano, wala pa namang konkretong sagot mula sa pamilya, pero ang mga supporters at sponsors, parang naghahanda na. May mga nagsasabi pa nga na kung sakaling matuloy man in the far future, sila raw mismo ang magbo-volunteer para tumulong. Mula sa gown, pagkain, decorations, hanggang sa pagkuha ng official photographers, lahat gusto nilang hawakan. Isipin mo idol, ganito kalakas ang suporta ng My Chris community, handa silang tumulong para lang ipakita ang pagmamahal nila sa tandem. Pero syempre, hindi rin mawawala yung mga bashers at kritiko. May ilan na nagsasabi, ginagamit lang daw ang usaping kasal para sumikat, para may content. May ilan ding nagsasabing, hindi dapat seryosohin yan kasi wala pa sila sa tamang edad. At may mga kumu-question kung dapat ba talagang gawin itong public discussion. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang My Chris supporters sa depensa nila. Ang sagot nila, kahit biro o seryoso man, hindi natin may kakailan na may chemistry at may respeto si Mikoy kay Krista. At yun ang mahalaga, yung totoong connection na nakikita natin. Ngayon, balik tayo sa sponsors. Ang isang malaking tanong ngayon ay ito, naghahanda na nga ba sila para sa posibilidad ng kasalan? Kung basehan ang mga komento, oo, parang may mga gustong mag-all out. Pero kung reality ang pag-uusapan, mas safe sabihin na naghahanda lang sila para sa mga susunod na projects ng My Chris tandem, mga shows, online events, at mga bagong collab. Kasi sa totoo lang, mas malaki pa ang pwedeng ibunga ng tandem sa darating na panahon kung unahin nila ang career at pag-aaral. Ang kasal, darating din sa tamang oras kung nakatadhana.
Pero isang bagay ang malinaw, nagkaroon ng panibagong apoy ang fandom. Yung excitement, yung kilig, yung suporta, lahat biglang nag-level up. Dahil lang sa isang linyang binitiwan ni McCoy, nagbukas ng napakaraming posibilidad sa isip ng mga tao. At kahit kathang isip lang ito, ramdam ng lahat na may epekto. Kasi nga, sa bawat kwento, ang tunay na bida ay yung koneksyon ng tandem at ang pagmamahal ng supporters na hindi nauubos. Mga idol, nasa dulo na tayo ng usapan pero dito mas nagiging makabuluhan ang lahat. Kasi kung tutuusin, nagsimula lang ito sa isang simpleng linya ni McCoy na maaaring dala ng emosyon o kaya naman ay nagmula sa tunay niyang nararamdaman. Pero ang naging epekto sa lahat ay napakalaki, nabigla si Krista, napaisip ang kanyang pamilya, nag-react ang buong fandom, at pati mga sponsors ay nakisali sa hype. Pero kung lalagyan natin ng mas malalim na tingin, makikita natin na higit pa sa kilig at saya ang mensahe ng lahat ng ito. Unang-una, ipinapaalala sa atin ang sitwasyon na ito na ang bawat salita na binibitawan natin, lalo na sa harap ng maraming tao, ay may bigat. Hindi man natin sadyaing seryosohin, may mga taong tatanggap nito bilang totoo at pangako. Ganon ang nangyari kay McCoy, isang simpleng hirit na nauwi sa malaking usapan tungkol sa kasal. At dito, makikita rin natin na dapat ay maging maingat ang bawat isa, lalo na ang kabataan, sa pagbibitiw ng mga salitang may kinalaman sa hinaharap. Kasi ang kasal, hindi biro. Isa itong commitment na habang buhay at hindi pwedeng basta-basta lang naidaan sa biro. Ikalawa, ipinakita rin ng usapang ito ang kahalagahan ng pamilya. Kasi kahit gaano pa kalalim ang nararamdaman ng isang tao, ang magulang pa rin ang may malaking boses sa desisyon ng kanilang anak, lalo na kung bata pa ito. Natural na protektahan ng tatay at nanay ang kanilang anak laban sa mga bagay na maaaring makasama o magpabigat sa kanilang kinabukasan. At dito pumapasok ang respeto, yung marunong kang dumaan sa tamang proseso, marunong kang humingi ng basbas, at marunong kang maghintay ng tamang panahon. Ikatlo, nakikita rin natin ang lakas ng komunidad at fandom. Sa kabila ng lahat ng ingay, nagpatuloy ang pagmamahal ng MyChris supporters. Sila yung patunay na kapag tunay ang suporta, kahit ano pa ang mangyari, hindi sila bibitaw. Sila yung nagdadala ng kilig, ng hype, ng saya, at ng suporta hindi lang sa tandem kundi pati na rin sa mga sponsors at mga proyektong nakapaligid sa kanila. Sa madaling salita, sila yung pundasyon ng bawat tagumpay na nakukuha ng MyChris tandem. Ngunit higit sa lahat, ang pinakaaral na makukuha natin dito ay ang importansya ng tamang panahon. Lahat ng bagay ay may oras. May oras para umibig, may oras para maghintay, at may oras para lumaban para sa taong mahal mo. Hindi kailangang madaliin, hindi kailangang pilitin, at lalong hindi kailangang gawing pabigat sa kinabukasan. Kung talagang nakatadhana sina McCoy at Krista sa isa't isa, darating din ang panahon na yun, sa tamang oras, sa tamang sitwasyon, at sa tamang pagkakataon na parehong handa sila. Kaya mga idol, kung kayo man ay nakikinig ngayon, tandaan ninyo, huwag tayong padalos-dalos sa mga salitang binibitawan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating kinabukasan. Ang kasal ay hindi biro, at hindi ito para lang sa kilig. Ito ay para sa panghabang buhay na commitment, para sa responsibilidad, at para sa pagmamahalan na sinusubok ng oras at panahon. At higit sa lahat, lagi nating pahalagahan ang basbas ng pamilya, kasi sila ang magiging sandigan natin sa mga oras ng pagsubok. Sa pagtatapos ng usapan na ito, masasabi natin na ang kwento ni McCoy at Krista ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa realidad na hinaharap ng bawat kabataan. Marami ang matututunan dito, ang kahalagahan ng respeto, ng tamang panahon, at ng pagmamahal na hindi lang puro salita kundi may gawa at pananagutan. Kaya mga idol, bago ko tapusin, tanong ko lang, kung kayo ang tatay o nanay ni Krista, papayag ba kayo na pag-usapan na agad ang kasal? O mas pipiliin ninyo na maghintay muna hanggang sa tamang oras? At kung kayo naman ang nasa posisyon ni McCoy at Krista, ipaglalaban nyo ba agad ang nararamdaman ninyo, o mas uunahin ninyo ang inyong mga pangarap bago ang lahat?